Ayan mga kabokals, negative talaga. Patay lahat ng ulang. Sana pala niluto na lang namin. Sayang. Wala, negative talaga mga kabokals, hindi talaga uubra yung yung ulang sa ating sistema. So i-cross out na muna natin yung ulang. X na muna yung ulang mga kabokals. Anyway, yung ating mga hito naman is looking good pa rin. Okay pa rin sila. Eh kung mapapansin nyo, taas na ng tubig mga kabokals, oh. Ang taas na ng tubig. Ang lakas ng ulan kagabi. Ang lakas, kaya ang dami nang nailagay na tubig dito sa ating aquaponics fish pond. Ito nga po yung ating yung tubig natin eh halos na, oh. Halos umabot na sa sa overflow. Konti na lang. Konti na lang mga kabokals, oh. Wala nang isang dangkal, oh, para mga 2 inches na lang. 2 inches na lang, na siya, overflow na. So yan. So yun mga kabokals. Kasi kung doon po sa hindi nakapanood, the reason kaya niligay natin dito kasi nabutas nga po yung ating trapal pond. And ilang piraso na lang naman ito. Kaya sabi ko, subukan ko kayang ilagay na lang dito. Nilagyan lang natin ng net ito. Nag-net lang tayo dito para hindi sila pasukin ng mga hito. Kaya lang hindi rin talaga nila kinaya yung water condition sa ganitong setup. So yun, X na muna tayo sa ulang. Pero ipagpapatuloy natin yan mga kabokals, don't worry. Hindi lang muna ngayon, igagarahe lang muna natin, i-park lang muna natin yung ating pag-uulang. So proceed muna tayo sa kung ano ba yung gumagana. Ano ba yung gumagana dito sa ating sistema. Yung hito nga, yung ating cat hito, at saka yung ating aquaponics. Ayan, aquaponics. Ayan yung ating mga layer chicken. So yan, yun na po muna ang ating pag-iigihin ngayon. I-park lang muna natin yung ulang. Medyo sensitive kasi talaga ang ulang sa water condition. Pero yun, eto mga kabokals, dahil sa lakas ng ulan kagabi, parang nasira yung iba natin pakwan. So gagawin ko dito, mabawasan na natin, tapos ilipat ko siguro kasi dito ang tama ng ulan eh. Pagka malakas ba, dito ang tama ng ulan. So or siguro lagyan ko na lang ng takip pag umuulan. Pero yan, ayusin natin ito mga kabokals. Yan, tapon natin mga kabokals. Ayan hindi ko kinain mga kabokals eh. Hindi natin kinain, natapon lang natin. Ito sa sa damuhan. Yan. Ano yan? Kakainin ng mga snake? Hindi. Ano yan mamaya? Mga kakain niya, mga aso, saka mga pusa. Yan. Yan. Ang gagawin natin dito, pogi mo talaga. Joke lang. Ayan. Ang gagawin natin dito ay Bella, ito pipiliin natin. Bunutin natin itong mga to. Ano bang maganda? Itong dalawa na to. Ayan. So ito yung tutuloy natin. Tutulusan ko ito bukas. Pero ililipat ko muna dito sa maaraw. Paarawan natin sa dito kasi hindi naaarawan eh. Papaarawan natin para tumigas siya. Tapos pagka umuulan, tatakpan natin para hindi ng ulan. So ipapaharden natin siya para tumigas ba. Ayusin ko muna. Ayan. So babawasan muna na. Oy, psst, Luna. Babawasan muna natin. So tanggal. Dalawa.
Yan. Yan mga kabukals, oh. Yan yung patutuloyin natin. Lakas kasi ng ulan kahapon. Napakalakas. Ito. So, tanggalin natin itong isa. Yan. Pag masyado kasing marami sa cup, ano rin yan, parang nag-aagawan sila sa nutrients. Saktuhan lang yung dalawa. Yan. Ito mga kabukals, hindi pa natin pwedeng ilagay ito sa aquaponics natin kasi ano, masyado pa malambot. Ayan, kung titignan nyo, masyado pa malambot. Pag nilagay natin to doon, masyado siyang exposed sa lakas ng ulan, masisira lang. Kaya kailangan pagka nilagay natin doon, hardened na siya, yung matigas na. Tapos nakaano na siya, nakapulupot na siya sa stick para may suporta na kahit hanginin siya, ulanan siya ng malakas. May suporta na siya sa stick bago natin siya ilagay doon. So yun po yung idea. Ayan, oh. So, ito dalawa na talaga, oh. Dalawa lang siya. Ito ngayon, paglipat, sasakloban natin ng trapal o kaya yung parang kapote. Tapos bukas papaarawan. So, parang patay. Maganda kasi magkahiwalay. Mas maganda yung magkahiwalay yung itutuloy natin kasi magkasama. Yan. So dalawa na. Malaking role ang gagampanan nito mga kabukals kasi isa po ito sa pang filter nga natin, eh. Ano? Halaman, kailangan natin ng ano? Kailangan natin ng maraming halaman sa ating aquaponics. Ito dami, oh. Piliin natin. Maganda yung nakatayo na, eh. Yan. Maganda yung nakatayo ang pipiliin natin. Yan lang, yung iba syempre nakahiga na. So. Yan. Ito pag pinabayaan kasi natin na ganito lang ito mga kabukals, masisira lang na masisira. Katulad nung nangyari sa sitaw, pinagsama-sama ko sa isang cup na ganito, nilagay ko ron, yun, nangamatay lang. Kaya kailangan talaga may sistema. Hindi rin po pwedeng tanim lang ng tanim. Yan. Siguro mga next week pwede na itong ilipat doon sa aquaponics. Yan.
Yan sa mga bago sa channel ko, ito po yung pakwan, po na pahaba, hindi po ito yung pakwan na bilog na malalaki. Ito po yung pahaba na yellow flesh. Ang dami oh. Ito kasi mga kabukals, kailangan natin ng maraming halaman sa aquaponics kasi nga para yung nitrate, may kakain ng nitrate para masolusyonan natin yung pag-accumulate ng ammonia sa ating fish pond. So yun nga, hindi nga obra yung ulang, negative tayo sa ulang, pero yung mga hito kasi doing good, basta makokontrol lang talaga natin yung sobrang taas ng ammonia. Kaya nilang i-tolerate yung ammonia but not to the extent na talagang sobrang taas. So may limit din sila, kaya yun po yung pinangangalagaan natin. And then yung role nga nila is kinakain nila yung pupo ng mga manok natin at saka yung mga mosquito larvae, yung mga kitikiti. Yun ang trabaho nila dyan. And siguro pag naitanim ko na itong mga pakwan at gumanda na, sa tingin ko okay na sila, ilo-load na natin yung mga layers natin mga kabukal. So ayan, abangan nyo, makikita nyo na yung mga layers natin lahat, ilo-load na natin dyan. Full blast na tayo pagka ito po ay gumanda na, nasa aquaponics nga, kasi kailangan nga natin sila para makontrol yung, kasi pag niload natin yung mga layers natin, sobrang daming droppings, magtataas ng gusto yung ammonia. So pag wala pong kakain ng nitrate, tataas masyado yung ammonia. So yun po, kaya kailangan natin itong kaya kailangan natin sila bago natin ilagay yung ating mga layers. Mini mini mo, mini nag mini mini. Pares magaganda yo. Mini mini mo. Ito na lang. Yan, tawa si mother. Tawa siya eh. Ano, nakain mo french fries? Kakain ng french fries mga kabukas. Nagluto si partner ng french fries. Yan. Hello mga kabokals, good morning. Inayos ko ulit yung ating pakwan. Dito natin nilagay kahapon, di ba? Dito ko nilagay. Dito pala ang trajectory ng araw pag umaga. Ayan. So yan mga kabokals, oh. Nasisikatan na sila ng araw ngayon, di ba? Yan. So ito, ang gagawin nga natin mamaya, lalagyan natin ng stick yan para ma-guide natin. Pagka humaba na siya ng konti, maitatali natin siya sa stick para kumapit siya ron tumaas. Kasi ang pakwan po hindi talaga naman yan bumabalag eh. Ang gagawin kasi natin yan, pipilitin natin siyang bumalag. Kasi nga ang sistema ang gagawin natin, aquaponics, tapos nakabalag siya. Normally kasi ang pakwan, naka ano lang yan, parang kamote lang yan na yung kumakatay ba sa lupa, gumagapang lang sa lupa. Pero ito nga, iba yung gagawin natin sa kanyang pagpapalaki. Ilalagay natin siya sa aquaponics na nakabalag, kaya kailangan siya matutong kumapit sa balag. Ito, ano na to? Yung sikat ng araw na yung morning sun, sunlight kasi to, alas 7 pa lang mga kabukals. Yan, mamaya hanggang ang araw dito hanggang tanghali, mga alas 12. Pagdating ng, kasi pumipihit na, umiikot na, doon ang gagaling yung araw, paikot yan. Pagka nandoon na yung araw, na sasangga na ng kubo, saka ng mga kapunuan na yon, nasasangga na. So dito hindi na masyadong araw pagka mga alas 2, alas 3. Yan. Saka ang pakwan po yata gusto din niya ng maaraw. Matakaw din sa araw ang pakwan.
Kaya lang kasi yung ganitong kabata, hindi pa natin pwedeng expose sa ano yan, sa matinding araw, matutuyo yan, lalo na naka-planting caps pa lang sila. Ang purpose naman kasi kaya gusto ko silang paarawan, gusto kong ang i-harden patigasin yung kanila mga puno para mailagay na natin sila sa aquaponics. Kasi hindi pa sila ready, kumbaga hindi pa sila ready humarap sa sa elemento dun sa expose sila sa labas. Hindi pa sila handa, lalo na nakataas sila, wala sila sa lupa, nakaangat sila doon sa ating aquaponics. Hindi pa nila kakayanin. So yun, kaya yan mga kabukas, ang susunod natin gagawin ano natin, dalawa yung ginawa natin, di ba? Pero merong isahan dyan. Try lang natin mga kabukas, kasi may nakikita naman ako nag-work naman sa balag, namumunga sa balag. Kaya lang, syempre hindi yung basta-basta itatanim mo lang, tumubo ka dyan, bumalag ka dyan. Hindi, yun nga lang, ano natin siya talaga, natin na tutulungan natin siyang bumalag. And then ito nga, hinahanda natin siya. Ito na kasi magpupuno sa ating aquaponics mga kabukals. Kailangan maayos natin itong mga pakwan na ito at mailagay na natin sa ating aquaponics para mailagay na natin yung mga layers natin sa ating mga battery cage. Ayan, yun sila. Ayan, ito po kasi yung ating mga layers. So ito nga yung ating fish pond. So far mga kabukas, wala naman po tayo namamatay ng mga hito. Looking good. Yung ulang lang talaga na disgrasya. Talagang hindi kaya ng ulang talaga yung matindi talaga ang kapag ulang talaga, water parameter talaga mga kabukals. Yan na, base po sa aking experience. Kaya naman kailangan pagka nag-ulang tayo sa susunod, kailangan naka-ready na talaga yung nila, yung fish tank nila, na meron tayong mga maayos na filtration system. Pero hindi mawawala yung aquaponics. Kung sakasakaling mag-uulang tayo, hindi mawawala yung aquaponics. Kasi yun karugtong kasi talaga. Kasi sobra akong na-amaze sa aquaponics system talaga mga kabukals Kaya magiging parte na po yun ng ating backyard farm, aquaponics. Magiging kakabit na po yan. Ayun talaga kumakain sila ng droppings ng mga manok. Magiging na po talaga yan, part na po ng ating content, yung aquaponics. Kasi we are gearing towards aquaculture with chicken So yun, dun po tayo papunta mga kabukers Pero ang aquaponics, sabi ko nga diba, pinagkakaguluhan nila mga kabukers yung mga droppings. Nakaabang sila dito, nakaabang, ayan. So ano sabi ko ayun, kakabit na po ng ang ating content, yung aquaponics. Kasi talagang mga kabukal, sa aquaponics talaga, sobrang yan po talaga ang makakasolve ng mga problema sa water parameter para sa akin ito nga lang, 'di ba? Tambak ng manok. May mga manok tayo, tapos may mga hito tayo, 'di ba? So far ang ganda ng response. Nagkataon lang talaga yung ulang kasi po yan, talagang sensitive po yan dahil hipon yan Kaya iba po ang approach dapat sa ulang. Aquaponics pa rin pero walang manok. And then siguro yung ating mga biofilter, mas maganda ang pagkaka-setup. So yun po mga susunod pong gagawin. Pero sa ngayon, dito po muna tayo mag-concentrate sa ating mga chicken at saka sa ating mga hito. Yan kasi nga pagka nailagay na natin yung pakwan yun sa ating aquaponics nga, pagka nailagay na natin ating pakwan, marami tayong halaman sa ating aquaponics. Itong mga to, yan, ibabalik na natin to.
Yan, ibabalik na natin ito mga kabukals dito sa ating battery cage para makapag-produce na uli sila ng table eggs. Ito nga pala, naka-layer fish na ito. Nile-layer fish ko na as early as now para mag-develop na kagad yung eggs nila. Para paglipat nila ng battery cage, magpo-produce na kagad sila. May nangingitlog na dyan. May nakukuha na akong dalawa. Ibig sabihin, meron na nag-uumpisa na po. So, yun. Para pag ikinarga natin dito sa ating battery cage, producing na sila. Ito, may mga mababawas tayo katulad ng may mga defect na inahin. Ito may defect ito eh. Tapos meron akong nakikita rito may mga defect din. Yun po ikakaling na natin, kakatayin ko na. Ito ilalagay natin sa scratch pen tong mga breeders natin yan eh. Ayan. So, sakto lang sila dito. Saktuhan lang 72 heads to eh kung tatluhan. Kung tatluhan ang gagawin natin 72 heads. May ilalagay natin pero wala naman ng 70 ito. Ang inaano ko dito baka 50 na lang ang makuha natin dito na pwede pa for laying eh. So 50, maluwang na maluwang sila diyan. Tapos ongoing yung ating breeding ng mga pamalit natin. So ito, yung mga lalaki dito ikakaling ko na rin, kakatayin ko na rin para matitira lang din yung mga babae. Yan. So yun mga kabukals, layer business po ang gusto ko pa rin patunguhan dito sa ating sistemang chicken phonics. Layer business pa rin mga kabukals. Hindi po tayo malilihis doon. Medyo nagkaroon lang po tayo ng mga challenges nung una, pero ito nakikita ko na yung unti-unti na natin nakikita yung solution. And then ang kagandahan po sa mga hito nga mga kabukals, kinakain nila ultimano yung droppings. Pagbagsak dyan, kinakain nila, nakabang na sila eh. Alam nila kung saan sila mag-aabang eh. So yung ayan o, diba? Pagkabagsak, kinakain na kaagad nila. So yung hito natin nakakatulong din yan para po makontrol yung pag-accumulate ng mga tae ng manok sa baba. Although may lupa po tayo sa baba, may lupa tayo, and then sabi ko nga, ang pumapatay naman sa isda is ammonia, hindi naman po yung tae ng manok. Yung solid waste na babagsak pa rin, yung matitira na babagsak pa rin sa baba, hahalo na po sa lupa yon, tapos madidecompose po. Pero yun nga, malaking role din po ginagampanan ng ating mga hito para makontrol po yung pag-accumulate ng mga droppings ng ating mga manok. And yung pakwan nga, kaya nga po sinisikap natin maayos yung mga pakwan para po mapuno natin ang halaman yung ating aquaponic system na siya naman pong tutulong para makontrol natin yung ammonia. So yan, magtutulungan po yan, isang sistema po na nagtutulungan. And disclaimer lang po, yung mga hito pong nakikita nyo, hindi po natin ibebenta yan mga kabukals. Diyan lang po muna sila till further notice. Till further notice. Tignan natin mga kabukals. Pero hindi po negosyo. Hindi po hito ang negosyo natin dito mga kabukals. Hindi po natin pinapalaki yung mga hito para ibenta natin. Nandyan lang po muna sila. Ang talagang main business idea natin or model is yung layer business pa rin. Ayan. Layer business pa rin mga kabukals. Ito kasi kailangan natin to para makontrol natin yung amoy ng mga pupo ng manok, yung langaw, para makontrol natin yon. Yan po ang main purpose kung bakit may ganito tayo. Ayun, kakagulo, dami pa rin natin hito talaga mga kabukals. Ayan. So yung mga kabukals, yung ating mga pakwan ay sana maayos natin. By next week sana mailipat na natin to. Ayan, maraming salamat mga kabukals. Dito na lang muna natin tatapusin. Amazing na buhay. Bye-bye.